Narinig iyon, si Zuggy ay nagpanik at niyugyug si Yipyang na parang Merica sinusubukang gisingin siya. Pagkatapos, sinabi ni Mr. Brainiac, ngayon, pupuksain ko muna kayong mga talunan. At inihanda ang World Eye Laser Beam. Hindi papayag si Dong Fangqing. Handa ang dalaga para sa aksyon. Ako ay isang summoner, Connect Shadows graduate mula sa pagsasanay ni Shi. Nagpakawala siya ng Black Flame Annihilation. Agad na nagbanggaan ang kanilang mga power blast. Ngunit hindi kakampi si Dong Fangqing sa Brainiac jerk na ito. Dinaig niya ito agad pagkatapos niyang magpakawala ng galaw. Nakuha ni Dong Fangqing ang atake at umubo ng syrup. Kahit si Long Zea ay napuli na parang langaw. Ngayon, ang kanilang tambayan ay hindi na ganoon ka-chill. Pakiramdam nila ay may nagplug ng bot massager sa ilalim ng sahig. Si Brainiac ay patuloy na naging bastos. Seryoso, akala niyo na kayong lahat ay kayang harangan kahit ang ilan sa aking mga atake. Ang sagot ay malapit ng ibunyag. Samantala, si Zugo ay patuloy na ginagawa ang lahat. Nayuyugyug si Yipyang nagising na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Noon, nagising si Yipyang sa loob ng kanyang panaginip at may sumisigaw, "Honey, umuwi na ako galing sa palengke." Nagdala si Bai ng 2 bata at ipinakilala ang mga ito. "Ginawa ko ang paborito mong snack para sa almusal, gutom ka na ba?" Ang 2 maliliit sa magkabilang panig ay tinawag siyang daddy. Narinig iyon ni Yipyang at naisip, sandali, ano? Kasal na ako. Lubos na natulala si Yipyang at nagtanong, kasal na talaga ako? Nagpapanggap si Bai Fei na parang isang damsel, nahihiya at sumasagot, pakiramdam ko ay nananaginip din ako. 3 taon na sa isang kisap mata. Naskam ako ng isang kakaibang lalaki mula sa kung saan. Nawalan na ako ng pag-asa. Bigla, narinig ni Yipyang ang 2 maliliit na bastos na nagtatalo sa malapit. Sumigaw si Do, ang huling snack na iyan ay sa akin na talaga sa pagkakataong ito. Hindi susuko ang hero. Itinuro ang daliri sa kanyang mukha at sumigaw, mas bata ako, dapat mong hayaan na lang sa akin. Nakita ni Yipyang ang kawalan ng katarungan, pumasok upang magligtas. Pinulot niya ang snack at sinabing, sige, gawin nating patas. Isinubo ni Yipyang ang buong snack sa kanyang bibig upang hindi na magreklamo ang 2 maliliit na bastos. Habang kumakain, inihayag niya, nalutas na ang usapin. Hindi alintana ang pagkabigo ng mga bata, si Yipyang, na may motto na, "Be sweet to your wife, live long and prosper," ay nagsimulang purihin ang kanyang asawa, napakasarap ng snack na ito. Mas masarap pa kaysa sa Emperor's Royal Food. Narinig iyon ni Bei at kinabahan. Iniisip, crap, nabunyag ba ang sekreto ko? Pagkatapos ay nagkunwari si Bei na nasaktan at sinabing, anong kabulastugan ang sinasabi mo? Hindi ka pa nga nakakakain ng pagkain sa palasyo. Walang sinabi si Yipyang habang inaalala ang mga pangyayari sa Imperial Palace. Inutusan ni Bei Fei ang kanyang subordinate, magpunta ka sa Royal Kitchen at magdala ng bagong lutong egg cakes. Magdala ng marami hanggat kaya mo. Naglakad ang subordinate na naguguluhan, Your Majesty, ikaw ang pinakaayaw sa matatamis na pagkain, hindi ba? Agad na sumagot si Bei, gusto niya. Huwag kang maging chismoso. Si Yipyang, na nakaupo sa bubong noon, ay nasaksihan ng lahat at nakilala ang pinagmula ni Bai Fei. Kaya lumabas na ang kanyang asawa ay ang empress ng isang bansa. Patuloy na nag-utos si Bei, ang mga kaguluhan sa West ay dapat sugpuin sa loob ng 19 na araw. Kailangan ko ng isang payapa at masaganang panahon para mamuhay siya ng simple at mapayapang buhay. Agad na sumagot ang subordinate, as you wish. Nagtaka pa rin si Yipyang sa kanyang buhay matapos makarating sa mundong ito, random lang akong nagpakasal sa isang babae at siya pala ay isang empress. Buti na lang, ito ay talagang isang malaking bagay. Kinamot ni Yipyang ang kanyang almusal at patuloy na nagsasalita kahit na wala siyang kinain mula sa Imperial Kitchen. Ang husay sa pagluluto ng asawa ko ay napakahusay. Hindi ito magiging masama. Medyo naiinis si Bei at sinabing, tigilan mo na ang matamis na salita. Hindi na ako maniniwala dyan. Kinailangan din ni Bei na maging seryoso, sinasabing, gumawa ako ng masarap na pagkain para sa iyo dahil ikaw lang ang lalaki sa bahay. Kailangan mong malaman ang iyong lugar, alam mo ba? Hindi na nagpakawala ng mainit na hangin si Yipyang, simpleng sumagot na lang, naiintindihan ko.
Ngunit agad na tinawag ng kanyang second treasure, nagsisinungaling si nanay ulit. Noong huli, sinabi niya na handa siyang isuko ang buong mundo para lang makasama si tatay. Ang big treasure sa tabi niya ay nagulat at hindi agad nakakilos. Pagkatapos ay mabilis na tinakpan ni Deo ang bibig ng kanyang maliit na kapatid at ipinaliwanag, hindi sinabi iyan ni nanay. Nagsasalita lang ng kung ano-ano si Herb. Nanay, pakiusap, huwag mo kaming ikulong sa heavenly prison. Namula ang mukha ni Beifei at galit na sinabi, ang dalawa ninyong maliliit na bastos ay nakakainis. Bilang parusa, magkakaroon ako ng maliit na sanbao, third treasure, para hatiin ang inyong mana. Ang dalawang bata ay nanginginig sa takot sa galit ng kanilang ina at bamulong, nakakatakot si nanay. Matapos sermona ng kanyang mga anak na gumagawa ng gulo, bumalik si Bei sa kanyang wifi persona, nagpapaliwanag, hubby, narinig mo ba? Hindi ko talaga gusto iyon. Gusto ko lang magkaroon ng sanbaw para parusahan ang dalawang ito, naiintindihan mo. Alam ni Yipiang na nagpapanggap lang ang kanyang asawa na nahihiya, adik sa drama at nagkukunwaring nahihiya, kaya masaya siyang sumagot, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Maghahanda ako ng kaunti mamaya. Nagutos ng may kasiyahan si Beifei, kung ganoon, gagawa ako ng tonic para sa iyo. Kayo, maghugas ng kamay. Masunarang sumagot ang dalawang bata, sige. Matapos ang lahat ng daldal, tumangala si Yipiang sa kalangitan, pumikit at nagmuni-muni, siguro iniisip mo na napaka-perpekto ng mundong ito kaya tiyak na mawawala ako dito at makakalimutan ang lahat. Ngunit pagkatapos ay namutla ang mukha ni Yipiang, sinasabing, pero kung napaka-perpekto ng mundong ito, bakit wala si Yanyang dito? Sumigaw si Yipiang, hindi ako masaya. Umalis ka rito. Narinig ang boses ni Yipiang, dumilim ang kalangitan at kumulog. Isang boses ang sumagot, Yipiang, ikaw ang unang nakatuklas ng katotohanan sa mundong nilikha ko, at nag-trigger pa ng heavenly lightning dahil sa galit. Mortal, may skill ka. Biro, sumagot si Yipiang, ang isang kasing tanga mo ay naglakas loob na tawagin ang sarili mong pinagmulan ng lahat ng kasamaan at legends. Sa sandaling nilusob mo ang aking mental world, nahuli ka ng aking passive skill Soul TC. Curious lang ako kung anong klase ng mundo ang ipapadanis mo sa akin. Lubos mo akong binaygo. Narinig ang panunuyan ni Yipiang, galit na lumitaw si Hangwang Fierce King at sinabing, ito ang mundong nilikha ko, si Hangwang. Paano ko hahayaan na kontrolin ninyong mga tao ang mga batas ng mundo? Pagkatapos ay galit na inihayag niya ang kanyang tunay na anyo, nagdeklara ng may kapangyarihan, sisirain ko ang mundong ito. Gagawin kong magkalat at mawala ang iyong soul. Nakita na napaloko si Hongwang para ipakita ang kanyang sarili, sinabi lang ni Yipiang, oh. Pagkatapos ay gumawa siya ng handsill. Sa isang daliri, itinuro niya ito kay Hongwang. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw at ang makapangyarihang si Hongwang ay naging isang maliit na itim na tuta. Hinawakan ni Yipiang si Hongwang sa likod ng kanyang leeg, nagdeklara, idiot. Ako ang boss dito. Sa isang pag-iisip lang, magiging alikabok ka. Ngunit gusto ni Lano na tanungin kita muna tungkol sa listahan ng Supreme Sovereign o kung ano paman. Ang listahan ng mga traidor na tao na lihim na nangako ng katapatan sa kanya sa loob ng libo-libong taon sa human world. Hindi pa nakikita ni Hangwang ang kabaong at hindi pa umiiyak, patuloy pa ring nagsasalita ng walang kabuluhan at hinahamon. Ang network ng Supreme Sovereign ay nakaimpluwensya ng 10-10 milyong tao, kabilang ang lahat ng uri ng malalakas na clans at nobles. Paano ko sasabihin sa iyo? Maaari mo akong patayin kung gusto mo. Kung ilalabas ko man lang ang isang salita, isipin mo na ako ay isang taunan. Pinagbigyan siya ni Yipiang, sinasabing, oh, kung ganoon, dadalhin kita sa isang lugar upang maglaro. Tingnan natin kung ilang segundo tatagal ang iyong spirit at katapatan. Nagpatuloy si Hangwang sa pagmumura, despicable human. Anong tricks ang nilalaro mo? Palabas na sana si Yipiang nang tinawag siya ni Beifei at ng dalawang bata mula sa likod, Dad, child, aalis ka na ba? Iiwan mo na ba kami? Lumapit si Yipiang, ginulo ang buhok ni Beifei at kinomportable siya, baliw, tiyak na magkikita tayo sa reality. Si Beifei ay lumuhas sa mga sandaling iyon. Sa ibang espasyo, narinig din ni Bei ang mga salita ni Yipiang. Naisip niya, meet in reality ha. Si Xiao,
nakita ang mistress na distracted, nagtanong, "Your Highness, anong nangyayari?" Tahimik na sumagot si Baifei, "Pakiramdam ko nagkaroon ako ng napakahabang panaginip." Nagpatuloy si Bei na ipaliwanag, "Marahil ay ang malalakas na batas ng mundo sa spiritual realm. Kaya nang sumalakay si Yipiang, isang bahagi ng aking divine sense ay nailagay din doon." Walang imak na tumingin si Bei sa kawalan, ang kanyang boses ay medyo nagsisisi, ngunit wala na iyon ngayon. Lahat ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ni Yipiang. Natapos ito ng napakabilis, sayang. Si Xiao ay walang alam, na parang pato na nakikinig sa kulog, at muling nagtanong, "Tapos na ano?" Sumagot si Bei, "Huwag kang magtanong ng napakaraming tanong. Sinasabi ko kay Yipiang na huwag na akong contaken. Ayaw kong makasama ang mga tao." Talagang naniwala si Xiao kay Beifei at sinabing, "Ganoon pala. Napakawalang puso ni Your Highness." Nagtataka ako kung ano ang iisipin ni Sect Master Yi. Sa panig ni Yipiang, nakabalik na siya sa libro at ipinatawag ang Nether Prison kasama si Hang Wang. Matapos mag-level up ang propesyon ni Yipiang bilang Soul Hunter, mga masasamang espiritu lamang ang nakakulong sa espasyong iyon. Malakas na sumigaw si Hong Wang, "Palayain niyo ako." Dahan-daang lumapag si Yipiang sa lupa sa loob ng Nether Prison. Sa lugar na ito, si Yipiang ang warden. Lumabas ang mga guards para batiin si Yipiang, "Pagbati, Warden." Tahimik lang siyang sumagot, "Oo." Habang si Yipiang ay nasa ilusyon na nilikha niya, sa labas, lahat ay nakikipaglaban sa isang higanteng mata. Lumitaw ang giant eye at sinabi, "Mga tao, nagpakawala ng surge of power attack God Turtle ang mata, magiging bula bago ang napakalaking kapangyarihan na iyon." Natakot si Tuubayan na kung matamaan siya, mabibenta siya ng asin. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Tapos na. Tapos na ang lahat." Mahigpit na ipinikit ni Tuubayan ang kanyang mga mata, malakas na sumisigaw, "Bata pa ako. Hindi pa ako nabuhay ng sapat." Bigla, ang mata at ang power surge na inilalabas nito ay nagyelo at nagkabitak-bitik. Nakita ito, medyo nagulat si Shen An at malakas na nagtanong, "Anong nangyayari?" Huminto na ang lahat, wala ring alam si Dong Fangqing. Nahulaan niya, siguro sinubukan ni Zhang Wang na puwersahin ang kanyang sarili sa mental world ng aking junior brother ngunit sa huli ay ang kanyang sariling soul ang nasil. Si Xiao, nakatayo sa likod, ay sumimangot at sinabing, "Si Zhang Wang ay isang god. Kaya niyang kontrolin ang 10,000 ng mga human souls ng sabay-sabay. Para sa kanyang sariling soul na masil, wow." Si Tuubayan, nakabawi mula sa kanyang takot, ay sumingit, tiningnan ang kalagayan ng mundo na ating kinalalagyan, ganap itong nasil. Bukod pa rito, malamang na lubhang malala ang kanyang sitwasyon. Si Yuji Von Phoenix ng Emerging Clouds, na nakatayo malapit, ay umaapaw sa pagmamahal, sinasabing, "Nor." At muling nanginginig ang puso ng aking dalaga para kay Yen. Oh, love. Nagbago ang scene sa uming dark prison. Sa loob, napakadilim, ngunit may mga hilera ng mga selda ng bilangguan. Isang lalaki ang nakaupo ng mag-isa sa isang selda, bumubulong, "Lahat ng aking kapangyarihan ay nasil ng Yang Shen God na iyan. Damn it, nakakulong ako sa mortal form na ito ngayon." Nagpatuloy siya sa pag-usher sa sarili, "Kahit nakasinghi na ako ng isang mortal, hinding-hindi ako susuko." Bilang isa sa pinakamalakas na matalinong nilalang ng Ancient Demon Tribe, isang god sa mental world, ito si Zhang Wang sa human form. Sa kasalukuyan, ang kanyang kapangyarihan ay nasil ni Yipiang. Desidido siyang protektahan ang top secret list ng Wuwang Juno Supreme Ruler, matapang na binabantayan ang Wung Glory. Sa pag-iisip nito, sinubukan niyang humanap ng paraan upang makatakas. Hawak niya ang isang kawad, ang kanyang mukha ay dumilim sa pagpapasya. "Kailangan kong tumakas muna, pagkatapos ay sasabihin ko kay Wang Juno kung paano haharapin ang mga kasuklam-suklam na tao na ito." Pagkatapos niya magsalita, nabuksan na niya ang lock ng kanyang handcuffs. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng selda. Pagkatapos ay lumabas siya, iniisip, "Napakaliit ko pa ngayon, hinding-hindi ako pwedeng masaktan, o kung hindi, ganap na madudurog ang kaluluwa ko. Kailangan kong lumabas agad sa impyernong ito."